Hello, what's up? This is Cotton back again for another Big Me product na naman. Kung nakaraan napanood nyo, that was an e-ink smartphone. E-ink smartphone. So, yeah, it's usable pero not for Filipinos, diba? This one is a tablet version. So, malamang I'm not expecting too much sa product na to. Pero yun nga, I think mas katanggap-tanggap ito na gawing e-reader kasi mas malaki ang screen. Anyway, this one is supposedly 7-inch. Yun lang ang meron nakasulat dito. And as you can see, sealed pa. So, bubuksan na natin. Let's do this! You know. Oops, meron pa pala isa. Ay, meron siyang pangalawang box. Why? Okay, tabi muna natin to. Checkin ko muna itong isang to. Anong laman nito? Bakit nakahiwalay yung box nito? This one, weird case. I think it's a case. So, kasama na siya dito. Package na. I believe sold na to na magkasama. And mukha siyang case. Yep, it does look like a case. So, ganito lang siya kalaki. Oh, may idea na tayo ngayon kung gaano siya kalaki. Kung ganito lang kalaki, pwede. Mabibitbit at hindi mabigat. Okay. Tapos na tayo rito. Tabi muna natin saglit. Next one, yung mismong item. Oops. Okay, tabi muna natin saglit. Big Me. Oh, okay. So, square siya. Or mukhang square siya from here. Do not place heavy objects on the product. Fragile screen. So, may mga warnings tayo. Power button, speaker. Nandito yung speaker daw. Page turning, up and down. Indicator, Type-C, microphone, and meron tayong micro SD card slot. Two na squeeze pero walang sinabi rito na meron siyang SIM card slot. Okay. Check natin. Oh, may mga kasama. At meron tayong pen. Stylus pen, I believe. May kabigatan siya. Ito na yata ang pinakamabigat na stylus pen na nahawakan ko. Yeah, may weight siya. Oh. May kabigatan siya. Alright. Tabi natin saglit. And then this one, silipin na natin na parang hindi na natin mamaya balikan. Okay, yun lang naman yata. Ang laman nito ay supposedly... Okay. Charging cable, Type-C to Type-A. Stickers. Quick start guide, pangsundot ng micro SD card since mukhang wala naman tong SIM tray. And what is this? Para saan to? At parang meron tayong pencil tip. Baka para to dito. Yeah, it looks like para dito. Okay, ito gets go, but this one, anong feature nito? Anong purpose nito? Hold on muna tayo dito sa quick start guide. Mukhang gagamitin natin to. Now, focus muna tayo saglit dito sa mismong tablet. So we have... Medyo unconventional yung shape niya. Hindi ito yung nakasanayan kong tablet. I was expecting normal tablet like itong 8 inches ko na Lenovo. Maliit lang po ito and perfect para sa gaming size. But this one, 7 inch. And ang layo po ng kanyang size. Although parang 1 inch lang difference nila. Kasi this one is more on palapad. So, a little weird for me. See? Oh! What that? Parang leather. Leather ang texture pero hindi siya leather kasi tunog plastic. Pero I like yung feel niya sa kamay. Mukhang decent nga ito na e-ink. Medyo na-excite ako. Parang nakikita ko na kung anong magiging purpose talaga nito sa akin. Yes, e-ink. But this one, tama lang yung bigat niya. Hindi siya sobrang gaan. May konting bigat pero not really annoying na feeling ko mangangalay agad ako. Hindi. May something sa kanya. Then, the buttons of course. Ito another button. Speaker, I believe. Ito yon. I wonder kung mag-function din ito as a normal tablet. Like pwedeng manood or something. But e-ink, not really expecting too much. USB Type-C and mukhang may LED doon. The microphone, I believe. We have this micro SD card slot. Hindi sinabi na SIM tray ito. So, wala malamang to. Okay, micro SD card nga lang kasi yun lang yung hugis niya pa micro SD card. Pero at least meron tayong expansion. Wala nang nakalagay dito. Wala nang nakalagay. And yun lang. Dito sa likod naman, kung mapapansin nyo, meron tayong ridges dito. So, I guess para mas maayos ang hawak, kapit. Okay, turn on na natin. Medyo mataas na yung curiosity ko. I wonder kung yun. Okay, nag-react na siya. So, semi-colored siya. Colored, technically colored siya. Pero hindi nga lang siya kasing tingkad na kulay ng normal na smartphones or tablet for that matter. So, I'll just show you the difference in color. So, yeah, kita nyo yung blue nito at yung blue nito, malayo, di ba?
Ito talaga yung normal na mga kulay na nakasanayan natin sa isang tablet. But this one, kita nyo, malabnaw ito. And because this is using an e-ink or electronic paper, something like that. Basta iba po ito, hindi po ito yung nakasanayan natin na screen. Na-discuss ko na ito dun sa smartphone version niya. Click to initialize the settings. Yeah, I'm curious. Tingnan natin settings. Okay, back. Okay, may gesture support siya. Dito, back. Dito, home screen and then full screen. Full refresh. Inasabi. None. Side swipe up and down to adjust. Okay. And then back. Kung i-on natin to. Okay, sundin muna natin yung normal. Next. Oh, so may gamit nga talaga ito. So, support handwriting. Okay. So, pwede ako magsulat dito. Okay. Sounds good. Wake up button yung 2. Erase button yung 3. So, nabubuksan pala ito. Battery cap daw eh. Oh, okay. Ganito yung battery niya. 4A. Di ba nakasanayan natin AAA? This one is 4 na A. So, okay. Mukhang hindi siya rechargeable. Sayang. Missed opportunity. Pero okay lang. Hindi naman siguro agad malolobat ito. Hopefully. Okay, may battery replacement. Power saving mode. Kapag hindi ginamit ng 3 minutes matic. Okay, Wi-Fi. Kukunik ko rin muna sa Wi-Fi. Wait lang. Kukunik ko lang saglit. In fairness, supported niya ang 5 GHz Wi-Fi. Not bad. Okay, next step. Kailangan ko muna pala mag-login. So, skip. Pwedeng skip. Okay. User guide. Tap on the top left corner to return to home page. Oh, okay. Start. May update. May system update. So, tanggapin muna natin to para recent increase refresh rate to 21 FPS in extreme mode. Extreme mode, 21 FPS. Extreme na yon. New OCR supports, one stroke formation, blah, blah, blah. Add e-ink center to floating ball. Okay, dito naman sa mismong system, updated the UI of tablet style for better user experience. ChatGPT, may ChatGPT rin pala siya. That sounds nice, pero hindi ako masyado nagamit kasi ng AI. The firmware does not support downgrading before proceeding. Okay, so update na natin. Saksak ko muna, hindi ko alam kung safe yung battery niya. Saksak ko lang saglit, just for safety reason. Kapag mag-update po kayo, ugaliin nyo po na nakasaksak sa charger, lalo na at alam nyo na may problem na yung battery or hindi kayo sure sa battery longevity niya or kung okay pa ba yung battery niya. Just to be safe lang, wala namang mawawala. Saksak nyo lang sa charger para in case lang na malobat nga or mabitin sa power, safe kayo kasi nakasaksak sa charger. Supported niya at least nakikita natin 5 to 6 watts slow charger. Okay. May mga features siya na ganun. Nice. Balikan ko kayo. Hayaan ko muna siya mag-setup, no? So, ayun. After nag-iisang taon na actually, long-term review na po ito ha. Hindi na ito detalyadong review. This is a long-term review. So, matagal ko na siyang ginagamit. Well, technically matagal pero hindi ganun kadalas ko siya gamitin. Yun yung tamang word, okay? Matagal ko na siyang ginamit pero hindi ko siya ganun kadalas gamitin. Okay, ito po ang aking long-term review dito sa Bigme B751C na tablet nila. Okay, so first of all, in terms of design at yung kasama sa package, okay naman siya, magaan naman kasi siya. So kung gagamitin nyo ito literally pagbabasa lang talaga, is very nice po yung kanyang weight, tama-tama lang, hindi mabigat, kahit bubagsak sa mukha nyo, makatulugan nyo, hindi po masakit. Konting kirot siguro, pero technically okay lang, safe ang mukha nyo dito, hindi po magmamaga or magpapasa or magdurugo, lalong-lalo ng dugudugugang. Walang ganon. So, pakita ko na sa inyo. So, ito isa sa mga pinakagusto ko sa kanya, yung screensaver niya. No? Pwedeng iset mo na lang sa calendar. So, you can check kung dala-dala mo ito, kung bit-bit mo to sa iyong mga lakad, well, very nice na meron kang orasan at meron kang event reminder at saka itong calendar. But, aside from that, there's not much here na I think magugustuhan nyo. Wala masyado. Except for the part na ang pinaka-purpose nito is talagang e-book reading. Okay? Kung nagbabala kayo bumili nito dahil gusto nyo gamitin for your social media, wag. Unahan ko na agad kayo. Kung gagamitin nyo ito panoorin ng videos, lalong wag. Although yes, nape-play, pero my God, yung FPS nito sobrang slow. At saka yung kulay, kita nyo naman yung kulay. Yes, colored siya pero hindi siya realistic color. So, panoorin ng video, no. Okay, real talk to. Strictly for reading lang talaga. Okay? With ebooks or if you are using, pwede naman actually, mahilig kayo sa manga kasi ako, gamit ko ito sa Firefox. Nakapagbasa ako ng mga manga, si colored naman siya ito paano. So, kung
bagbabasa lang naman ang purpose nyo para bilhin ito, very good po siya doon sa part na yon. Not to mention na makunat ang battery niya kung magbabasa lang talaga kayo. Okay? Ang tumatagal po ito, in my case, sinasabi ko nga, hindi ko naman siya madalas gamitin. Pero once na ginamit ko siya, tumatagal siya ng 3-5 days. And kung mag-skip pa nga ako, nakakalimutan ko siyang patayin or anything. Basta naiwan ko lang siya naka-standby mode, umabot po siya ng hanggang 2 weeks pa nga bago siya tuluyang malobat. So yeah, magbabasa kayo ng ebook, nice, okay? And ito, online manga, online manhwa, kung mahilig din kayo sa manhwa, I wouldn't recommend na gamitin nyo yung browser niya, built-in, itong built-in na to. Kasi, tad ng ads. Ito, I was trying to open here, mga ganitong manhwa. Nag-search lang ako nito lang. Puro romance naman itong napadparan ko. But anyway, if gusto niyo ganito, okay naman yan. Kaso nga lang, lapitin sa ads kasi itong pinaka-ginagamit niya. Dito, punta tayo sa Demon Slayer para mag-gets yung sinasabi ko. Mag-click ako rito ng isang chapter. Kakainin agad yan ng ads. And we're waiting. Oh, himala. Walang ads. Kanina meron. Kaya nabuisit ako, lumipat ako sa anyway. Basta wag niyo nang gamitin ito. Daming issue dito sa browser na to. Tingin ko nakatulong nung in-install ko yung uBlock kaya siguro hindi na siya nagkaka-ads. But dito sa I would recommend gamitin nyo na lang is yung Firefox lang. Mag-install kayo ng Firefox. Also, another thing na tandaan nyo rito is yung keyboards niya is palitan nyo ng light keyboard. So, ito yung problem ko nung una. I was trying to log in sa Google Play Store ko, sa Google account. Hindi ko magawa kasi yung keyboard is Chinese. And then, tinry ko rito sa App Store para makapag-install. Good thing naman, meron Gboard. Akala ko nga actually merong good thing kasi may Gboard siya. So, pag pumasok tayo sa App Store niya, limited lang po yung mga apps dito. But at least merong sana is good, as you can see. So one of the apps here is Gboard. Pero ang Gboard po rito, lalo na nung huling update, ayaw na siya mag-open, no? See? Oh, ito. Hintayin natin ng konti. And wala, hindi siya nag-respond. Ayaw mag-open basically. So useless ang Gboard na rito, lalo na nung recent updates. So siguro papakita ko na sa inyo. Hindi ko muna siya in-uninstall kasi gusto ko ipakita sa inyo na gusto ko siyang i-uninstall. So actually hindi pala pwede i-uninstall. I-disable ko na lang siya since napaka-useless po ng Gboard dito. What I did is install this simple keyboard or any light keyboard na alam nyo na gusto nyo gamitin yon. Kasi nung ginamit ko ito, mas naging convenient yung typing ko, yung searching ko. When I search stuff here, okay, very good. Pero still, slow pa rin siya as you can see. Anyway, para mas ma-idea kayo, ito po yung specs nga pala niya, no? This is currently running on Android 11. I'm not really sure sa version, but ito ay kakaibang Android 11. Okay? Napaka-clunky at hindi stable talaga siya. Chipset po niya is MediaTek MT8768CT. 12 nanometer po yan. Supposedly, this is an overclock version of a MT8768 version na 2.0 GHz. But this one has 2.3 GHz. So overclock na po siya supposedly, pero napakabagal pa rin niya. So don't expect din na ganun talaga siya ka-reliable pagdating sa performance. And hindi rin naman ito actually minamarket as anything other than an ebook reader or something close to that or any familiar to that usage talaga. Ang GPU nito napakababa din. IMGG 8320 GPU, that's 650 MHz lang. At ang variant na to ay 4GB, 64GB. That's LPDDR3 and eMMC lang. 7-inch po yung kanyang screen. So basically, ito na po yung makukuha nyo. May kasama siyang, so nakita nyo naman sa unboxing, may kasama rin siyang stylus pen, but I wouldn't recommend na isama nyo pa. Hindi po accurate. Okay? Hindi ko na ginagamit yun. I think na misplaced ko na somewhere here dito sa bahay. Pero yun, I wouldn't recommend na gamitin nyo yung stylus niya. Useless basically. Napaka-inaccurate, napaka-delay, unresponsive kapag ginagamit nyo dito. Sa performance, napakabagal po niya. And hindi ko na tinry ang Antutu kasi I'm sure wala naman ako mapapala sa part na yun. And basta ito na yung idea. Bigyan ko yung idea. Mag-i-scroll lang ako. Tingnan nyo yung response niya. Try natin mag-open ng isang page. Up. See that? Tapos up. Ayan. Open tayo ng bagong app. Yung hindi ko pa na-open for today. Maybe try that Telegram. Okay. Anyway, settings. Punta yung settings.
So yun, we have these settings na okay naman. Overall impression ko sa kanyang UI and user experience din is sobrang clunky. Sometimes kahit na ilang beses ko na siya ginagamit, nalilito pa rin ako kung saan ang saan. Buggy, sometimes hindi rin siya nagre-response agad, so on and so forth. So okay lang naman sa akin to be fair, wag nyo namang masyadong masamay na binabash ko siya na ang taas na expectation ko rito. Hindi naman, mababa rin naman ang expectation ko rito. Since like I said, this is just an ebook reader for me. Talagang basahan lang talaga siya, babasahin ko lang. Dito yung mga favorite ko ng mga manhwa, manga, books, ebooks. Like ito yung collection ko. Tingnan nyo, nandito lahat ng collection ko. I have 32 pages of my ebook collection. 32 pages po yan, okay? So, every page is 9. So, 9 times 32 mo na lang yan. So, ganyan po karami. Nandito po lahat ng aking mga ebook, EPUB, CBR. Nandito po lahat. Okay? Binabasa ko yan every now and then. Pampaantok, pampaubos ng oras. So on and so forth. May mga Stephen King ako rito. Game of Thrones, Stephen King, etc. etc. As you can see, napakarami po ng ebook. Nandito yung collection ko. Now, my problem here kasi is not the ebook. Don't get me wrong, napakasarap magbasa po rito kasi ang tagal niyang malobat. Kapag nagbabasa lang ako, especially kung ang brightness isa-set nyo lang sa half, pagka ganitong full brightness, siyempre medyo malakas siya malobat. Pero full brightness ko kasi nga ngayon kasi para sa camera. But siyempre pag nagbabasa ka, lalo kapag dim naman yung kwarto mo, dim yung light ng area, i-half mo na lang or even lower than that. Using that brightness, kung ganun kababa, kaya po nyo magbasa rito ng 2 to 3 days straight. Possible yun. Or, kung naka, mga 2 to 3 weeks pa nga siguro. Okay? And one time, napabayaan ko to ng isang 1 month, nakabukas lang siya. Pagbalik ko, meron pa siyang 30% from 100% na charge. Isang buwan po yun. Pero sa case na po yun, naka-off yung kanyang wifi, okay? So, wala rin naman reason na lagi mo siyang i-online. Lalo kung yung kagaya ko, na ang books ko is offline naman. Nandito naka-save na. Sinave ko rito. So, wala akong reason para i-on yung wifi. So, kung naka-off ang wifi, ang tagal po makunat, okay? For book reading. Now, kapag nagbasa naman ako ng mga manga, manhwa online, doon kailangan ko lang i-open yung wifi. As you can see, ito na yan, no? This is from some website na hanap ko lang. Gusto ko lang ulit balikan yung ending kasi nakalimutan ko na yung ending nung Kimetsu no Yaiba or the Demon Slayer. So, yun. Dito medyo bumibilis din siya ng konti. Siguro maghapon ko lang to siyang makukonsumo o magagamit. Mauubos na yung battery charge nito. So, yeah. Ebook reading lang reading. Okay. Pero, meron exemption nga lang sa reading na part na yan. Like, kung gagamitin nyo to for Facebook or Reddit. Sa Reddit, magbabasa ka lang na doon most of the time. Kung familiar kayo sa platform na Reddit. So, for those type of apps or websites na endless scrolling, yung talaga magi-scroll ka a lot of scrolling ang gagamitin mo. Well, mapufrustrate ka rin kasi hindi naman siya ganun kabilis. So that is why hindi ko nilagay dito ang Reddit and tinanggal ko na rin yung Facebook nung nilagay ko dito. Isa pa yan, pag nilagyan nyo doon ng social media apps like Facebook, Instagram, Messenger, even Messenger, yes, gagana pa rin naman pero sobrang delay po kapag in-installan nyo ng Messenger to. So wag nyo lalagyan to ng Messenger unless okay lang sa inyo na sobrang delay na papasok yung mga Messenger. Like minsan 24 hours pa bago pumasok yung messages. And aside from that, disadvantage is mabilis siya malolobat kapag nilagay nyo ng social media to. Kasi if hindi nyo pa alam, Facebook, lahat ng apps ni Meta, Facebook Messenger, Instagram, WhatsApp, lahat po yan battery hog. Lahat po yan malakas kumain ng battery even na off on screen, basta naiwan sila nagra-run sa background, ubos ang battery mo. So, don't buy this for social media use. TikTok, lalong hindi pwede. Mga video apps, magpe-play kayo dito ng videos from TikTok, Facebook, Threads, X, kung naman yung mga website na ginagamit nyo for video streaming. Hindi rin maganda siya. Okay? Like, kunwari, ito, sa aking Telegram group, no? Pag-play tayo ng isang video. See that? Makakapanood pa rin naman kayo pero kita mo yung garalgal ng frames. To give you context, I'll play the same thing sa normal na smartphone. Diba? Ba yung smoothness dito, garalgal yung frames. Anyway, you get the point. So, basically, in terms kung gusto mo siyang i-enjoy for movie watching, possible, doable, but
not really enjoyable siguro kasi I don't know, if wala kang choice, use this, panooran, go. Di ka namin pipigilan. Kung nabili mo na, sa'yo na yan, syempre, you can use it however you want, okay? So yeah, possible, doable, but not recommended. Now, other stuff then, meron siyang display settings eh. Let me show you. Okay, this one. So kapag binabago mo siya, although meron kang a few enhancement na kayang gawin, na pwedeng gawin, minsan nakaka-bother siya lalo yung blinking na part. Actually, ito sa magazine ang pinakagustong-gusto ko na kulay. Kita nyo, mas naging buhay na buhay siya. I'll give you a comparison na. Magazine, ganyan ang quality, no? Mas malapit. Kapag connect natin itong sa Kindle na part, malabnaw po yung pagka-blue. But if we switch to magazine, mas matingkad siya, mas matingkad yung mga kulay. Comic, papansin mo may slightly nahalata yung corners ng mga pixel, tsaka may ganyan, no? And then sa video naman, slightly better, pero meron mga parang I don't know kung nakita baka hindi rin nyo naman makakita, but like I said, okay po siya for usual use, default. But if you want improve na color, go for magazine, yun yung pinaka best. And you can adjust refresh rate, color brightness, contrast, so on and so forth. And dito yung sa refresh rate eh. Yeah, you can adjust this as much as you want. Pero the more na tinataas nyo po ang settings ng mga expected na mas malakas sa battery. Like right now, nakasagad tayo ng brightness. See that? And kanina nag-start tayo, wala pang 30 minutes. Nasa 60 plus pa to kanina. 55 na siya agad ngayon. So, malakas talaga siya kapag nakasagad-sagad. But again, this is not really recommended for those type of usage. Pwedeng gamitin, pero expect na kakain siya ng malaki sa battery. And other features na I don't think gagamitin nyo rin, but it's there. Screen recorder, hindi niya kakayanin, I'm sure. Napakahina po ng chipset nito, but it's there. Probably makaka-experience ka dito na medyo magagalgal na screen record. Speed up, that's boosting ng kanyang chipset. May miracast din naman in fairness, pero again, that could be buggy. Hindi ko na rin tinatry yung mga yan kasi binabaan ko na expectation ko along the way na after a few days ko siyang ginagamit. Yeah, there it goes. So again, this ebook reader, this Bigme B751C is naka-specific lang, very specific lang na user ebook enthusiast ka, best ito, okay? Now, if you are planning to get this pero ang dami mong gustong paggamitan nito like social media, panooran, basta wag yun ang reason nyo. Basahan ng libro, highly recommended. If you just want to read books, manga, manhwa, CBR, ebook, what else, kung ano yung meron kayo, please do. Masarap magbasa rito, like let me show you, tap ka lang ng tap, or you can use the button here para yes, may gamit din naman po ito if you want to scroll up and down sa ebooks nyo, pwede, or pwedeng you can touch back, pwedeng ganon sa touch just in case lang. So may mga options kayo rito. So, maganda magbasa po rito, malinaw siya and solid naman kahit paano. And you can adjust the fonts, so on and so forth. Pag nag-tap kayo dito sa gitna, ito lalabas yung mga pwede nyo gawin, format, contrast, split view. Best lang talaga siya pambasa-basa lang, so on and so forth. Ganda rin naman ang kulay. Talagang parang libro rin talaga ang gamit nito. So solid, magaan pa na version and manipis kumpara sa totoong libro. That is kung meron kayong collection talaga na kagaya ko na malawak ang collection. But I would say hindi ito para sa lahat. Talagang specific users lang ang purpose ito. Huwag nyo natin ipilit kung hindi talaga para sa inyo. Okay din yung case nyo. Pag sinasarado ko, nag-i-slip siya and then mag-turn on ulit kapag binuksan ko. So may magnet siya na dito yata somewhere. May magnet siya. So yun. Price tag dito naman lalo kayo mata-turn off siguro. Depende sa store na bibilhan nyo. Pero
currently nakita ko siya sa Shopee, 15,000 to 20,000 ang naglalarong price. Okay? Now, if you buy this sa Amazon, it will cost $279. So, nasa mga 12 to 15,000 din. Depende sa exchange rate. So, not really budget friendly. So, again, sa pagkakaalam ko sa mga viewers ko rito, mga avid fan kayo ng mga sulit na mga pyesa, mga features, mga hardware, so on and so forth. But looking at this, very specific lang talaga ang usage case nito. So, yeah. Again, this is the Bigme B751C. Kayo na lang magsabi kung meron kayong opinion dito, pero I'm sure sasabihin nyo rito hindi sulit. But that's my point of view. And para sa akin, I'll keep this kasi minsan sa mga outing or kapag naghihintay ako sa family ko sa kotse, nag-uubos ng oras or something, very useful siya, no? Hindi yung nagpapakabulok ang utak ko sa pag-scroll sa social media. Basa-basa na lang, mas marami pa ako matututunan, mas nag-feed yung utak ko, mas, stuff like that. Ika nga hanggat maaari, anything para makaiwas kahit pa paano sa social media is good. Pero yun nga lang, hindi lang practical lalo sa price tag, Kung siguro nasa 2,000 lang to, baka nice. But napakalayo sa 2,000 ito. Anyway, this is Rain Manguera. Kung mayroon kayong opinion, sasabihin, be civil up yung comment na may pinag-aralan po sa comment section na lang. Okay? And kung interesado pa rin kayo after ng mga sinabi ko, like, well, iwan ko pa rin yung link sa video description or pipin ko sa comments. Okay? So yun ang ganda lang. Hindi ko na kayo kukumbinsi na mag-subscribe. Kung ito naman ang napanood nyo, first time kayo sa channel, ito napanood nyo, baka hindi rin naman kayo natuwa. Pero kung na-appreciate nyo na real talk yung sinasabi ko rito, kahit na ginagamit ko siya, natutuwa ako kahit paano rito, sinabi ko pa rin yung mga flow niya, sana enough reason na yun para consider nyo mag-subscribe, like, and share. I'll talk to you again soon. Basta smartphone, kami ang bahala. Kahit budget o flat